Hello guys, isang napangandang araw po sa ating lahat at siyempre lagi po ay welcome sa aking YouTube channel. Ngayon po ang aming ihahanding na video sa inyo ay tutorial na kung paano po magmasilya, bumuhay ng kanto sa ating mga project o mga character lines ng panel. Ngayon po ang ating project kay Nissan Frontier ang ating mamasilyahan mga kaibigan. Mapapanood natin doon kung paano maghalo ng masilya, mag-mix ng hardener at saka body filler, saka pag-apply kung paano pa mag-apply ng masilya sa ating pong mga panel na gagawin. Ngayon mga kaibigan, kung bago ka pala napadpad sa aking channel, huwag po natin kaligtaan na mag-subscribe, mag-like, share na rin po mga kaibigan, at syempre huwag po natin kaligtaan yung notification bell. Yun po ang napakahalaga ng mga kaibigan para lagi po kayo maging updated sa ating mga video pang i-upload. Yan mga kaibigan, simulan na po natin. Ayan po mga kaibigan ang ating project. Pero yung mga part na yan, ipapalatera pa po natin mga kaibigan. Iikot ko lang po kayo sa mga part na ating mamasilyahan at gagawin. Mga kaibigan, pagpasensyahan nyo po ito, tiyagaan lang po natin ng panonood. Kasi talagang medyo may kahaba nito mga kaibigan. Para po ito sa ating mga kaibigan na baguhan pa lang sa pagpipintura o nais pang matutong magpintura mga kaibigan. Ito po yung inyong request na kung paano magmasilya mga kaibigan. Ayan. Ilalatira pa po yan mga kaibigan. Iaangat po natin ng konti yan. Yan. Bago po natin apply ng masilya, ang una po natin gagawin, lahat po ng part na ating mamasilya, lilihain po natin ng number 120 o 180 mga kaibigan. Tiyakin po natin malinis siya natin ng maigi, mabura po natin yung pinakakisap ng old paint niya mga kaibigan. Gamitan din po natin ng sabon mga kaibigan para mas makatiyak tayo na malinis yung ating pong gagawin. Check din natin yung part na medyo nakaangat pa. Tapikin po natin ng konti ng martilyo para medyo mas lumubog siya. Baka umangat po pag nagmasilya pa tayo at liha tayo, pwedeng lumabas. Ayan. Ayan, natapos na po nating liyahin lahat ng part na ating pong apply ng body filler. Kung napapansin nyo, mayroong mga sign parang zigzag. Yun po ay paplansyahin lamang. Yun yung mga wave na mababaw na makukuha po sa pagplansya ng kahoy. Kalimitan ginagamit ng mga kaibigan, number 240 na lang at 400 pagkapaplansyahin. Unahin po muna natin itong part na ito mga kaibigan, itong may kantuhan. Glasurit pa rin po ang ating gamit na body filler mga kaibigan. Yan lang halos 1% ng hardener sa ating pong body filler. Ganyan lang po mga kaibigan ang kanyang ratio. Tiyakin natin maihalo ng maigi para bago natin i-apply mga kaibigan, iwasan po natin na i-apply ng hindi pa gaanong halong-halo, yung aninag pa yung hardenera na bumubukod. Bago pa natin apply ng body filler, check muna natin yung part na medyo may lubog at yun ang ating uunahin. Yan, ganyan. Sa pag-apply mga kaibigan, unang hagod natin, lalamanan po muna natin yung area ng lubog. Yan, bago natin susundan ng
wala nang laman, parang sisimutin lang natin siya ng konti. Magaang lang ating kamay mga kaibigan. Yan. Parang magaang lang kami natin. Lapag na lang yung paleta. Pero kailangan pantay yung ating dikit. Andiin ng ating mga daliri doon sa paleta. Mas madali po yung mga dent na kukuha po sa 2 patong lang yan eh. Pero ang ginagawa natin dyan, kahit mga 3. Pero yung 3 na puro maninipis lang para yung pinong butas niya natatakpan. Yan po. Pwede nating ayusin yung kanto. Sa kanto na po tayo. Pag magkakanto mga kaibigan, lamanan po muna natin yung kung saan tayo kukuha ng kurba bago natin nababatakan ng paleta. Medyo bali po kasi yung kanto dyan eh. Na-repaint na rin siya, na-repair na yung part na yan. Medyo lubog yung kanto niya kaya bubuhayin po natin. Bago matuyo, kakat po natin susundan po natin yung pinakakanto. Kakat natin ng paleta yung ating body filler. Kung minsan ang ginagamit natin sa ganitong kanto, masking tape mga kaibigan. Pero kailangan napantay nyo na muna yung portion bago natin babatakan ng masking tape. Siguro mga 3 patong ng masking tape na isusunod natin sa kanto bago natin babatakan yung kabila. Pero pag mga kaibigan nating pintor na sanay na, ganyan na rin ginagawa din mga kaibigan. Kurbada kasi yung part na yan eh, yung pinakakanto sa baba. Mas madali sana kung straight lang. Yan, ganun pa rin ang ating ratio. Kailangan lang tiyakin nating halong-halong ating body filler. Kung minsan di maiwasan, mayroong buo yung masilya, tatanggalin po natin mga kaibigan. Lalo na kung ating masilya medyo luma na, may mga buo kasing hindi nahalo, kailangan tanggalin nyo. Nagkokos po ng bubbles yun mga kaibigan, pag hindi siya namimix. Dahil buo siya, hindi siya namimix ng hardener. Yan. Kailangan kurba din ng ating kanto dyan. May kanal po siya, kanal na manipis. Yan. Kailangan ng ating pagdiin ng paleta ay yun, nasa gitna. Nakatukod po yung ating daliri sa gitna para hindi siya mag-flat. Ang ating namang hagod sa ibabaw, ipalayo doon sa kanto para hindi siya lumawid doon sa may pinaka. Hindi siya pumunta ron sa kabilang kanto na hinaguran natin. Kailangan mga kaibigan, medyo mabilis tayo maghagod kasi madaling matuyo yung masilya lalo na pag nasa initan tayo mga kaibigan. Mas mabilis siyang matuyo kahit medyo malabnaw yung ating hardener. Mabilis siyang matuyo lalo na kung hindi mo inahalo yung nasa paleta mo. Mas madali pong masilyahan yung mga ganitong part, yung mga gitna ng pinto kumpara sa mga kanto-kanto. Kukurba din natin ating paleta ayon do sa kurbada ng yero mga kaibigan. Pero kailangan po yung ating paleta maayos din, pantay siya yung mga labi. Iwasan natin na gamitin na panikwat ang ating mga paleta. Sisira po kasi yung labi pag ginamit pang sikpat.
Kung minsan yung mga bata ko ginagamit pinangkukutkot. Kaya paggamit natin ng paleta at pinangkutkot, nasusugat din kanyang labi. Kaya yung daan niya hindi maganda. Press po natin sa buo pero manipis lang. Para yung pinakataga niyang naiiwan, mas-swipe natin ng paleta. Manipis na lang yun mga kaibigan. So anong kahagod, pwede yung medyo palaman lang, tapos pangalawang balik nyo medyo nakatayo na yung ating paleta para nakahagod na yung masilya nating inilagay at may iwan lang yung part na medyo may taga pa. Yan. Kung tutusin sa tatlong hagod, pwede na yung mga kaibigan, pero ang ginagawa natin dyan, kaya dumadami yung hagod natin, puro maninipis lang. Hindi natin binibigla para maiwasan yung pagkakaroon ng butas ng masilya. Kasi pag binibigla po talagang hindi maiwasan, nagkakaroon siya ng butas, pinong butas. Pero kung manipis lang mga hagod mo, unti-unti lang, konti lang yung butas, magkakaroon man siya yung talagang iilan lang. Yan, halos okay na yun mga kaibigan. Pagura lang natin siya ng manipis ulit para maiwasan yung pinong butas niya. Ayun, kailangan nakadinyang gawing gitna para masundan pa rin po yung pinakakanal. Magaya natin yung sa may walang masilya. May kanal siyang manipis mga kaibigan. Yan talagang makulit, mabusising trabaho yung kanto. At syempre, kailangan magaling din ang maglilihan yan. Sa pagmamasilya mga kaibigan, kahit hindi naman gaanong maganda yung masilya, basta magaling ang pagkaliha, swabe pa rin ang lalabasan ng project. Nandyan ang buhay ng pagpipintura mga kaibigan sa preparasyon. Sa masilya pa lang at pagliliha, kailangan makuha na natin. Kasi sila mga kaibigan, medyo mahaba ating video na to, na halos binuo ko na yung buong sasakyan. Bala ko sana part lang pero tiyagaan nyo nila mga kaibigan. Yan lang ating ratio ng masilya. Kung mapapansin nyo, mapuno yun sa lugar. Nasa harap po ng shop yan sa parking mga kaibigan. Yan. Press na po yung mga kaibigan. Manipis na yan. Kung mapapansin nyo, unang hagod natin pahiga. Tapos yung pangalawang balik, medyo nakatayo na yung ating paleta. Kumbaga yun ang inaano natin. Pinaplat na natin yung part may taga pa. Kapag kayo mahagod, mapapansin nyo naman kung kulang pa siya sa masilya, kaya para may malalim, pwede nyo balikan at lamanan nyo pa ng konti. And halos lasa lang din yun.
Doon naman po sa mga first time na humahawak ng paleta, i-practicean niyo po muna ng walang hardener ang paghagod para maging gamay niyo yung paghahalo ng masilya. Kasi pwedeng matapon yan, pwedeng malaglag pag hindi pa kayo sanay. Tsaka madali siyang matuyo. 1 minute lang, tuyo na yan. Depende rin sa panahon. Minsan wala pa, 30 seconds lang. At tutuyo na yung ating body filler. Kaya kailangan mabilis tayo maghagod. Pinakamagandang diskarte mga kaibigan. Tatansyahin nyo rin yung hahaguran nyo ng inyong masilya. Wag dadamihan. Yung sakto-sakto lang na kaya nyong ihagod lalo na sa mga baguhan. Wag muna kayo maghahalo ng napakarami mga kaibigan. Gagawin nyo, sasalatin nyo muna yung hagudan nyo. Bago kayo maghahalo ng masilya, titingnan nyo. Check nyo kung alin part yung may lubog. Para once na naghalo na kayo ng body filler, pagtapos yung maghalo, alam nyo na kung saan nyo siya ihahagod. Para hindi kayo gaanong abutan ng pagtuyo mga kaibigan. Yung filler post na yan, medyo durog mga kaibigan. Kailangan mabuhayin natin yung kanyang mga labi. Hindi rin tayo nagpasunog ng lata mga kaibigan kasi once na nasunog, madali nang kalawangin. Kaya pinatukot lang natin sa latero yan. Mas madali sana kung kakatingin. Simple lang ang paglatero mga kaibigan pagka kinating yan. Mas mapapantay siya ng maigi. Kaya lang, yung yero hihina kasi yung part ng loob hindi naman natin mapaprimeran para linisin. Yan mga maninipis lang yan mga kaibigan. Kahit isang hagod lang pwede na dyan pero kalimitan sinusundan ko pa yan. Mga kaibigan, bago siya matuyo, kakat na natin yung pinaka sumobra doon sa labi. Pero kailangan habang kinakating natin siya, padiin mga kaibigan para maiwasan yung pag-angat doon sa labi ng masilya. Kailangan medyo pa siya, basa-basa pa siya ng konti. Pag natuyo yan, hindi nyo na makakating mga kaibigan. Kaya ubantayan nyo siya. Bago siya matuyo, may cut nyo na. Yan straight na yung labi niya. Ganun lang ulit ang gagawin doon mga kaibigan. Hanggang sa mabuo yung kanto niya. Medyo maraming mga kaibigan. Kaya kailangan sanay na kayo maghalo ng masilya sa paleta. Para hindi mahulog. Masyadong puno na yan. Sa mga baguhan, pwedeng mahulog. Alala ko na ako yung nag-practice pa lang. Nauhulog talaga yan. Alam niyo mga kaibigan, may kwento ko lang sa inyo na nung araw, nung ako palang helper, gusto ko matuto niyan. Tuwing linggo mga kaibigan, pumapasok ako. Kasi dati, staying ako sa aming kumpanya. Pag Sabado, mayroon kami napa-primer na body. Pagdating ng linggo mga kaibigan, ginagawa ko yun. Pumapasok ako kasi nandun lang ako sa shop. Pero hindi ako nagpapabahid sa amo ko mga kaibigan, sa contractor ko. Hindi niya alam pumapasok ako. Bumili ako ng sarili kong paleta. Pag mayroon kaming masilyahin na inaabot ng linggo, may namasilya ako mga kaibigan. Hindi ako nagpapabayad sa aking kontrakto. Ang pasok ko ng linggo, matuto lang ako. Talagang pangit ng masilya ko mga kaibigan. Parang kinilaig ng manok. Pagdating ng Lunes, galit na galit sa akin yung mga masilyador. Sabi niya, sino nagmasilya rito? Pangit ng masilya. Pero wala silang magagawa, nandun na yan eh. Nilihain na lang namin mga kaibigan.
Wala naman talagang natuto ng magaling na kagad magmasilya. Ito kasi yung number 1 mahirap matutuhan sa pagpipintura, mga kaibigan. Ayan. Kailangan bago nyo haguran, tansyado nyo yung lubog ng inyong applyan ng body filler. Para pag nilamanan nyo siya, pagbalik ng paleta nyo, para bawasan yung inilagay nyong masilya. Ganun lang yan eh. Hindi ihahagot mo agad siya, yun na yun. Kung mapapansin nyo, binabalik-balikan natin yung hagod. Ibig sabihin, tinatansya po natin yung masilyang ating iiwan dun sa part na hinaguran. Yun. Pag tansyado mong medyo makapal pa, balikan mo uli, bawas. Yan. Dito tayo sa pinto, mga kaibigan, medyo malaki din ang lubog na ito eh. Medyo malaki na latero dyan eh. Yan, salatin muna natin yung part na lubog na ating hahaguran. Lagi nating uunahin yung part na medyo mas lubog na. Lalo na pag mga ganyan, medyo malapad na. Yan, binamostra niya kung paano hagod. Yun. Yan, sabihin, sobra yan, mga kaibigan. Ayan, babalikan natin siya. Medyo flat na lang. Yun. Yun. Iyan, di ba? Sabihin, yung laman ng lubog na yan, halos yan lang. Unang-una, pahiga, pagka kinukuha natin yung masilya, patayo na siya. Nakatayo na yung paleta natin. Yan. Lalo na kung maliit lang yung lubog kasi laki ng paleta o maliit pa sa paleta, mas madali siya. Ayan. Ayun, no. Halos puno na yung lubog nun. Pero kahit pangit ang masilya nyo, okay lang, mga kaibigan. Hindi naman natin agad makukuha yung magandang hagod ng ating masilya eh. Ang mahalaga, makuha natin sa pagliliha. Maging maingat sa pagliliha. Itong part na to medyo malapad to, pero madali lang to kasi nasa ilalim, skorbada. Ayan, balagbag kasi ang dent niyan eh. Ayan, kaya ganyan ang aking hagod. Pag hilihay naman natin yung, mga kaibigan, start tayo ng 120. Bago siya mapantay, susundan natin ng 180. Tapos sundan natin ng 240. Ang panghuli 400 bago mag-primer. Tapos pagbubuin na natin ang liha, 1, 2 pwede dyan, mga kaibigan, or 1,000. Lalo na kung hilamos. Yan. Yan, halos pantay na, mga kaibigan. Salat tayo uli bago natin siya ipepress ng masilya. Yan, kasi may mga tumbok ng latero yan. Yan. Pero halos pantay yan. Inuna ko lang medyo lubog. Makapansin nyo, unang-unang ngagod ko pumapahiga yung paleta. Diba, nakahiga o. Sabihin, pinalalaman natin siya. Pagbalik naman yan, medyo nakatayo na yan. Yan, nakatayo na siya. Yan.
tinatansya natin yung masilyang naiiwan doon sa panel. Ngayon kailangan lang niyang masilya. Yung iba naman gumagamit ng malapad na paleta. Pwede rin yung mga kaibigan. Yan. Sa mga ganyang part lang, pero pag kurbada, hindi rin siya nakagagamit mga kaibigan. Kalimitan ginagamit yon sa mga L3. Yan. Nung nasa Almasora ako yun talagang gumagamit ka ng ganun, bara kung tawagin. Nung nasa Almasora ako mga kaibigan, halos 3 years akong body, doon, nagmamasilya, puro masilya lang ako mga kaibigan. Puro masilya. Matagal akong masilya ng masilya. Tapos lumipat ako sa mga kasa. Kailangan mo nang matutuhan pati pintura, hindi pwedeng masilya ka lang. Kaya pinag-aralan ko rin pag-ipintura, pag-apply ng mga pintura. Pero una ko natutuhan talaga, masilyador. Yan, mayroon pa siyang konting lubog sa pabalagbag. Yan. Yun. Kaya ang ating hagod ng balagbag din mga kaibigan. Ang salat natin, hindi rin basta balagbag lang. Kailangan cross din ang ating salat pag tayo mag-check ng mga lubog. Yan. So yun, simutin lang natin yung pinalaman natin, sabay patayo. Ayan. Kailangan nakakurba din yung diin ng ating paleta. Ayon dun sa kurbada ng pinto. Ayan, medyo pinas-forward ko na mga kaibigan. Para di nagaanong humaba yung ating pong video. Sa mga dente, mas madali po yun. Ang mahirap talaga yung may mga kanto. Yan mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Ito kahit hindi po tutorial, magkakaroon po tayo ng konting idea. Kahit pinapanood lang natin siya, magkakaroon po tayo ng idea sa paghagod. Yan mga kaibigan, may mga katanungan po kayo, punta lang po kayo sa comment section o kaya pwede niyo po akong i-PM mga kaibigan kung may mga katanungan po kayo. Kahit sa kulay, sa pag-mix ng kulay, pwede niyo po akong i-PM mga kaibigan. Para mga pag-advise po kami sa pag-itimpla nyo ng inyong mga kulay, clear. Pero maguturo din po tayo ng mga pag-mix. Yung ibang video ko mga kaibigan, meron po yung pag-mix ng pintura. Balikan nyo lang po yung ibang video mga kaibigan. Doon sa mga baguhan. Sa mga kaibigan naman nating veterano, advice lang po tayo mga kaibigan. Tulungan po natin yung mga kaibigan natin na gusto pang matutong pagpintura mga kaibigan. Ayan, tapos na po tayo mga kaibigan. Panglihan natin dyan, 120, 180, 240, 400 bago po ang ating primer. Ayan, salamat po maraming sa inyo mga kaibigan. Sana'y nakapagbigay po kami ng konting karagdagang kaalaman sa ating mga baguhang kapintor. Hanggang sa muli po mga kaibigan, salamat po ng maraming sa inyo. Patuloy po ninyo subaybayan ng ating mga video na may tutorial po mga kaibigan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po mga kaibigan para lagi po tayo maging updated sa ating mga video pang i-upload. Salamat po at God bless po sa ating lahat.